Busog sa papuri si Juby Asiban. Simula pagkabata siya ay honor student. Matulungin, mabait at masipag. Lahat ng bata ay naiinggit sa kanya. Ngunit, sino nga ba si Juby Asiban? Pwede kong sabihin na nabuhay ako sa expectation ng tao. Parang nakakulong ako sa sariling ako. Pero yung loob ko pala, punong-puno din ng tanong. Pero yung iba akala almost perfect ka. Parang ang hirap ng buhay na gano'n. Na hindi mo alam sa sarili mo kung ikaw ba yung sinasabi ng mga tao o ikaw ba yung akong gano'n. Pero parang yun yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Kasi ngayon, nung lumalim ako sa Panginoon, nakita ko sino ako. Na dapat mabuhay ako kung ano yung tingin sa akin ng Diyos. At hindi na rin yung kung ano yung kailangan kung sa sarili ko na alam ko naman, nakita ko lalo, napakalimitado ng tao. Napakalimitado ko. Hindi ko kayang sa sarili ko, hindi ko rin maging masaya talaga dahil parang ang lalim, ang daming hinahanap ng puso ko. Pero salamat sa Diyos kasi mula nung makilala ko siya hanggang ngayon, nung ko nakita ang kahalagahan ng buhay at ang purpose ng buhay. At ngayon ko masasabi na mabubuhay ako para sa Diyos at sa kalooban lang talaga ng Diyos. Kasi yun lang yung talagang masaya ko. Sa dinami-dami niyang pangarap para sa pamilya at sa sarili niya, ano ang nagtulak para piliin ang landas ng pagiging isang pastora? Alam ko, tuwing makaririnig ako ng salita ng Diyos, nagtataka ko bakit parang iba yung dating sa akin lagi. Parang basta may nararamdaman akong kakaiba tuwing yung salita ng Diyos yung ipapahayag. Parang hindi lang siya narinig, may nararamdaman yung puso ko. At sa paglipas ng mga taon, lumalim sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa tunay na kahulugan ng pagmamahal sa Diyos. Alam ko sa puso ko, may mas gusto pa akong gawin. Mas malalim ba, pero dahil nung panahon na yon, ako yung breadwinner ng pamilya. At alam ko naman kahit paano, naglilingkod na ako sa Lord. At alam ko nanggagaling din naman yung sa puso ko. Dumating ito sa point ng nung pangalawang agaw buhay na nung tatay ko. Na may pastorang nagsabi sa akin, including our head pastor, Pastor Nick, na may kailangan akong maging covenant na talaga sa Lord. Na sa puso nila, alam ko, kinakausap sila ng Diyos. At alam ko sa puso ko rin naman. Kaya lang, yung takot nandun. Sabi nila, kaya mo bang i-trade in para sa extension ng buhay ng tatay mo? Yung hihingi ng Diyos na paglilingkod mo talaga. Yung mas malalim na paglilingkod, syempre. Tao naman, nung panahon na yun, buhay na yun ng tatay ko eh. Kahit hindi kami ganun naging close, alam ko, mahal ko siya. So, sabi ko, sige po, nanalangin ako at tutugon po ako. Tapos lumipas sa mga panahon, sa mentoring ni Pastor Nick at Pastora Sally, sabi nga nila, minsan, akala ko lagi, tagatulak lang sila. Minsan yung mga ginagawa ko, parang, ano ba, napipilitan na lang ba ako? Natatakot na lang ba ako? Pero later on, hanggang sa ngayon, sa nakikita ko, sa naging kalagayan ko nung mag-full time na ako, nun ko nakita na sila yung mga ginamit talaga ng Diyos. Nasa kanila yung scepter na kung ba i-guide nila ako sa kung ano man ako ngayon. At sa paglilingkod naman ngayon bilang pastora, almost 8 years sa full time, hindi ganun kadali. Maraming challenge mula nung umpisa na parang gusto kong magtrabaho na lang ulit at maglingkod ng nakapaglilingkod naman ako eh. Bakit ano ka ako yung pagkakaiba na mag-full time? Parang wala na akong pangarap sa sarili ko ba? Pero nun ko lalong naunawaan ang tawag ng Diyos na hindi naman pala lahat pwedeng sundin lang kung ano yung gusto niya kasi hindi ka rin magiging masaya. So up to now, alam ko, marami pang gagawin si Lord, marami pang training, ang daming struggle. Hindi halata. Pero alam ko, marami pang gagawin ng Diyos. At nananatili sa puso ko, mabuti yung Diyos na ginawa kong employer ngayon. Yung nag-say yes ako sa Kanya, alam ko, mabuti siya. Kaya, all through the way, nananatili ako tapat. Someone called your name. Kaya ang daming takot. Lalo na nung nakapag-asawa ako ng pastor. Pero syempre, malaking blessing yun. Kasi parang sa isip ko, parang medyo tanggap ko ng tatanda akong dalaga. Pero sabi ni Pastor Nick, may talaga lang susundin ako. So, going to a full-time ministry.
aba, ilang buwan nga lang. Talagang ang kalooban ng Diyos naganap. So, pinagpala niya ako ng isang mabait na asawa na alam kong galing siya talaga sa Lord. Tapos, syempre, hindi pa dun tapos yun. Sabi ng iba, particular yung sa mag-anak ko sa father side at ibang kakilala, hindi din ganun kaalam. Tawag mo sa Diyos. Magiging kawawa daw yung buhay. Kasi ano raw ipapakain ng isang pastor? Ano yung mapapala? So, kahit dun sa sarili namin baryo, hindi ko alam. Minsan pala, lumabas ng tindahan yung nanay ko. Ang sabi, naku, kawawa naman si Juvie. Ba't pastor yung napangasawa? At pati siya, ba't nagpastora? Maayos na yung buhay niya. So, nung malaman ko yun, ang ginawa ko talaga, sa Diyos ako lumuhod. Sa Diyos ako, parang nanalang, Lord, hindi mo gagawin kawawa yung buhay ko. Yung buhay ng pamilya ko. Doon ko lalong nakita na hanggang yung provision ng Diyos. 8 years na kami sa ministry. Mula no first year hanggang ngayon, nakita ko yung mga pagpapala ng Diyos. Sa church na ito, dumating kami sa punto na ilang kilong bigas, pupunta sa palengke. Pero sa puso ko, Lord, hindi habang panahon ganito. Kasi, lingkod mo kami. Paano kami makapag-preach ng blessing kung ganito? So, minsan naranasan ko, bumili kong 5 kilos of rice. Sabi ko parang gusto ko na itago yung rice pag may makakasalubong ako. Maraming panahon, ilang taon yun na ganun. Pero alam nyo, hindi mo pwedeng sukatin o limitahan ang kabutihan ng Diyos. Dumating sa panahon na hanggang ngayon, na yung supply ng bigas, talagang nandiyan, kaban-kaban na, may nagpapadala na, may nagbibigay na. At in term, kahit sa panganganak, nagkaroon akong biniyayaan ako ng Diyos ng 2 pinagpalang anak, binigyan ng talino sa school. Nasabi na kahit ng mga high school friends ko or yung mga college na naging kaklase ko, nang sabi nila, hindi ka man nakapagtapos ng kursong gusto mo, pero makukonsider kang isa sa pinakamatagumpay. Kasi nasunod mo at talagang mas-fulfilled yung buhay mo. Nagbibiro nga sila, parang mas maganda ka ngayon, saka lalong anong negosyo mo, parang big time ka na, parang bigatin ka na. At doon ko lalong nakita yung sinabi ng Panginoon. Hindi niya kailan manahaya na magpalimos ng tinapay. Yung totoong naglilingkod sa Kanya. At ngayon, kahit hindi ko natupad yung mga sarili kong pangarap, yung pangarap ng Diyos, mas maganda pala. Kahit sa mga professionals, nagagamit niya ako. Yung dating kimi, yung dating pakiramdam ko, walang tiwala sa sarili, at ang daming intimidation. Ngayon, pag sinabi ng Lord, nandun yung anointing niya, go! Mag-counsel ka, mag-minister ka. Doon ko nakita, sabi nga nila, yung tinatanggap ko mga blessing na ginagamit yung iba't ibang tao, masigit pa doon sa natatanggap ng mga nagtatrabaho ng 8 hours, 12 hours. At sa lahat ng ito, ang Diyos ang binibigyan ko ng papuri at pasasalamat. Sa ngayon, si Pastora Juvie at ang kanyang pamilya ay patuloy nang naglilingkod sa Barrio Papaya ng Nueva Ecija, kung saan tinatayo ang Best Bible Technical School upang makatulong sa marami pang kabataan na umunlad at makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sa Diyos ang papuri.